Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa pag-ingay ni Harry Roque sa SMNI. Parang high blood ka yata, Roque, sa inyong pagtatanggol sa SMNI. Kaya pa ba dipinsahan ni Attorney Roque? Alright. Eto, mukhang high blood po siya. Kulang na lang, parang nagsisigaw-sigaw na siya. Hindi na ba kaya iahon ang pangalan ng SMNI? Bago ho tayo magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin ang kanyang pagyaw-yaw. Ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang meron tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Ito ang naging reaksyon ng dating presidential spokesperson na si Attorney Harry Roque kasunod ng pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa Sunshine Media Network International nitong Huwebes. Matatanda ang ipinatawag sa Kamara ang SMNI matapos magpahayag ang isa sa mga program anchor nito na umabot na umano sa 1.8 billion ang travel expenses ng Office of the Speaker. Sa pagdinig ay nilinaw ng host nito na si Jeffrey K. Eric Celis na ang nasabing pahayag ay tanong lamang at hindi akusasyon. Ani ka Eric na ang nakuha niyang tanong ay galing umano sa kanyang mapagkakatiwalaang source at mula sa isang unlisted number kaya naibato niya ito sa ere habang live broadcast. Samantala, naihayag din sa nasabing pagdinig na batay sa record ng House, ang travel expense ng Office of the Speaker ay nasa higit 4 million pesos. Samantalang 39 million pesos naman ang kabuuang travel expense ng Kamara. Kaugnay nito ay binigyan diin ni Roque ang kahalagahan ng demokrasya at nanawagan na respetuhin ang tanong ng taong bayan. Martial law na ba ngayon sa Pilipinas? Na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi nyo mas matindi pa ngayon ang martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nanggagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaban ng taong bayan. Binigyang diin din ni Roque na ang papel ng media ay magmasid at magbantay para sa taong bayan. Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno. Ang papel po ng media, magmasid, magbantay para sa taong bayan. Kaya nga po ang tawag dyan, Fourth Estate. Ayon pa kay Attorney Roque, unconstitutional ito kung ang intensyon ng Kamara ay takutin at supilin ang SMNI. Hindi po pwede na gawing ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Samantala, inaasahan na sa araw ng Martes sa susunod na linggo ay ipagpapatuloy ng nasabing komite ang pagtalakay sa mga nasabing resolusyon laban sa SMNI. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at narinig na po natin ang ginyaw-yaw ni Harry Roque. Martial law na ba ngayon? At bawal na ang magtanong? Takot ba kayo sa amin? Napakaliit namin ng network para matakot kayo sa amin.
Yun ang mga sabi ni Harry Roque. Harry Roque, attorney. Attorney ka, alam ko na alam mo kung ano ang batas. Diba? Hirap na hirap ka na ba para iahon o dipinsahan ang pangalan ng SMNI? Diba? Hindi ho masama ang magtanong, attorney. Malaya ho tayo na magtanong. Pero yung pagtatanong at i-ere mo ang nasabing pagtatanong na hindi ka sigurado sa na-receive mong information sa mga informant mo, lalong-lalo na ho sa hindi mo kakilala, at na-i-ere mo ang nasabing akusasyon mo laban sa tao. Ano po ang ibig sabihin nun, attorney? Di ba? Di ba ay isang accusing na yon na inere mo na, inakusahan mo na, hindi mo man inayos magtanong. Nakareceive ka lang ng informasyon, inere mo na. Di ba? Dapat nga ho sana mapag-ingat ang isang anchor o isang host ng isang network dahil sila po ay pinapakinggan ng ating mga kababayan. Di ba? At doon sa sinasabi mong takot, natakot ba ang Kongreso sa SMNI? Oh, ano ang naging hatol ng Kongreso sa SMNI? Violated under the law sa kanilang franchising. Dumalabas na isang fake news ang nasabing pagtatanong o accuse ni Ka Eric sa 1.8 billion pesos. Ngayon, manggagalaiti ho kayo. Dapat lang ho, sana attorney, ang pangaralan nyo, si Ka Eric. Huwag nyo na po ipagtanggol ang mali. Sinasabi nyo, katotohanan lamang ang sinasabi ng SMNI. Eh ano po ito? Diba? Hindi ho masama ang magtanong. Pero masama din ang mag-accuse ng isang tao. Lalong-lalo na ho kung hindi totoo. Alam mo yan, attorney. Dahil ikaw ay isang abogado. Kredibilidad ng isang tao ang masisira kapag hindi mapatunayan ng tao ang kanyang accuse doon sa taong inakusahan niya. Pero okay naman yun, attorney. Admitted naman si Ka Eric na siya ay nagkamali at false ang nasabing information. Dapat siya po ang pangaralan mo, hindi ang kamera. Dahil ang pagkakaalam namin sa kamera ay gumagawa ng batas. Nag-iimbestiga kung anong mga mainit na issue. Di ba, attorney? Harry Roque? Alam mo yan. Dahil ikaw ay dating speaker. Di ba? Oh. Kaya wag ka na pong mag-move on ka na po, attorney. Dahil kahit kailan, hindi pwede maging tama ang mali. Ang mali, attorney, is mali. Yan po. Alam na alam mo yan bilang isang abogado. Hindi po masama ang magtanong. Yan lang po masasabi ko sa iyo. Mag-move on ka na dahil inadmit na ng isang anchor na si Ka Eric ang nasabing false information na paratang niya sa camera. Di ba? Oh, mag-move on ka na. Ngayon kung hindi ka pa makapag-move on, nasa sayo po yan. Attorney Harry Roque. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping vlogging, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.